Isa na namang fun and exciting episode ng Pinoy Channel. Baka nagtataka sila kung bakit tayo nakabarong dahil ngayong buwan ng Hunyo, ito yung Philippine Independence Day or Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Siyempre. At kung na-miss nyo naman yung mga nakarang episode ng Pinoy Channel, pwede nyo pong panoorin ulit yan sa filipinobusinessclub.com/Pinoy Channel. Yes, as what we have always been doing, nandito na naman po kami para maghandog sa inyo ng isa na namang interesting at kapanapanabik na episode na kasing kulay ng kulturang Pilipino. Tama ka dyan, Ernest. And for today's episode, ilan sa ating mga kababayan ang i-feature natin na may angking galing at talento, lalong-lalo na dito sa Saskatoon. Hindi lang yan. We will also feature a very interesting and delicious Filipino dish mamaya. And of course, yung mga nakaka-good vibes na video ni Joey. Ay nako, tara na. Speaking of good vibes, excited na ako magbigay sa inyo ng at magpasabog ng good vibes para ngayong araw. Kaya everyone, tara na, subaybayan ang Pinoy Channel! Isa sa mga katangian ng isang maunlad na bansa ang pagkakaroon ng sariling wika. At sa isang bansang kagaya ng Pilipinas na may 170 dyalekto ay nagkakaisa pa rin po kami sa iisang wika, ang wikang Tagalog o wikang Pilipino. Ngayon po, ngayong buwan ng kalayaan, dito po sa Pinoy Channel, ipapahagi po namin sa inyo ang isa sa mga katangi-tanging kultura ng aming bansa at tara na't panoorin at pakinggan ang talinghaga ng tula. Isang pagkakataon ang Saami bumangon. Sa matinding pagkalungkot, isang dapit hapon. Noong isang kababayan ang siyang humamon, likong pagkilala sa bayan ang kanyang tugon. Lingid sa iyong kaalaman ang iyong kadakilaan, kadalasay hinahamak, tinatanggit, kinakahiya. Waring tinatago ang angkin mong katauhan na dapat hinahangaan ng buong sanlibutan. Wala nang hihigit pa kung kanino man ikumpara. Mga tao, tanawin at nakagisnang paniniwala. Siyensya, sining at kalakal tayo'y nangunguna, maging sa palaro, tinatalo ang banyaga. Malayong lupain man ang aming marating. Itulak man ang pagkakataong iiwan ka namin. Walang ibang sumpa kundi ikay muling makapiling. Taas noong ipapamahagi ang taglay mong galing. Paulit-ulit mang iluwal sa mundong ito, hihilingin kay Bathala, isilang muli sa'yo. Dakila ka Pinoy, walang kapantayang pangalan mo, piling lipi ka sa ikararangal sa buong mundo. Pilipino, isang lipi tayo. Diba? Okay. Medyo mahirap-hirap yan. Palakpakan. Iba talaga pagka purong wikang Pilipinong gagamitin mo, no? Talagang kakaibang dating niya. Ang lalim ng correct, ang lalim ng hugot. Oo nga. Hashtag hugot. Nagpapasalamat tayo kay One School ko, kasi yung tula na yun ay tula niya na ginawa natin sa show na to. Kaya naman sa episode natin ngayon, ating matutunghayan na meron palang forever na galing ng mga Pilipino, lalo na sa talento. Gusto ko yung forever na yan, Dex. Today, we're lucky to have our talented kababayans here in Saskatoon who are shining bright in their chosen careers.
Inaalay natin ang episode na to sa kadakilaan at galing ng Pilipino sa buong mundo. At of course, yung pagdiriwang natin ng araw ng ating kalayaan. Kaya tara, atin pong kilalanin ang mga talented Filipinos dito sa Saskatoon para mapakita natin at malaman natin ang mga behind-the-scenes success stories nila. Tara po, panoorin natin. Welcome back to Pinoy Channel. Total, napag-usapan na rin naman natin ang hashtag galing ng Pilipino. Kuya Gani, sino ba yung mga may tuturing natin talagang Pinoy pride na right now is nag-excel locally and internationally? Marami, Ernest. At kung isa-isahin natin ang mga pangalan na yun, malamang hindi matapos ang programa natin. But una-una kong naiisip talaga, Lea Salonga. Lea Salonga became the main cast ng Miss Saigon noong early 90s, kung naalala mo yun. And she became like the main cast of many Broadway shows. At paano mo makakalimutan si Manny Pacquiao? Of course, si Pacman. Exactly. Diba, Ilang belts na categories ang napanalunan niya. Yeah. And siguro, recently, I just wanna give it a shout to first, Asia's Got Talent winner, Elgama Panumbra. So talagang, around the world, talaga naman nakilala na rin sila. Exactly. I-segue ko na rin siguro ang local scene natin, di ba? So, hashtag galing ng Pilipino. Let's all welcome si Sir Danny Baliad. He is a senior electrical engineer of AMEC Foster Wheeler. He is also the academic panel committee ng APEX, which is Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan. Good morning, Sir Danny. Good morning, Ernest, Kuya Gani, and Harvey. At sa lahat po ng televiewers ng Pinoy Channel, thank you for inviting me to your show. Kasama rin natin, Ernest, si Harvey Dalanon, isang journeyman welder. He is a maintenance welder ng Agrium, Banskoy Potash Operation. Isa pong karangalan na may imbitahan dito sa programang ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga Pilipino din na nanonood, magandang umaga. Thanks for coming. Thanks for coming. So let me ask the first question, Kuya Gani, Sure, go ahead. to both of them. So tell us about your journey from the Philippines to Canada. Okay, so my family arrived in Toronto, Canada in September 2006 as an independent immigrant. And from then, we moved to Saskatchewan in 2008 due to job opportunity in engineering in one of the company here in Saskatchewan. Okay. Harvey? Ako naman, isang sponsor ng aking pumahal na asawa. Sa awa po ng Panginoon, nakarating ako ng Vancouver, 2007, which is I am a Procter & Gamble salesman sa ating Pilipinas. Wow. And then become a welder here. Oh, interesting. Pag-uusapan natin yan. So talagang si Sir Danny linya talaga. Si Sir Harvey naman is talagang From different fields, Procter & Gamble salesman Yeah. in the Philippines, naging welder dito Yeah. sa Canada. So my next question is specifically to Sir Danny here. So being a licensed electrical engineer sa Pilipinas, ano-ano ba yung mga naging challenges mo before you achieve to this stage? Okay, napakarami ng challenges especially for new immigrant. You're a licensed engineer in the Philippines, but pagdating mo dito, hindi ka accredited. So they have a different licensing process here. So ang unang challenge dyan, isa sa mga ano doon is yung academic assessment, no? So before you go, you'll be accepted or accredited to be a professional member, i-assess mo na yung academic qualification mo. Ang ibig sabihin nun, yung mga transcript of records mo from the Philippines, papakita mo sa kanila dito? Correct. And napaka-tedious ng process niyan kasi yung educational system sa Pilipinas is not comparable to the educational system in Canada. More importantly, the number of years of education natin, no? So, sa atin hanggang grade 6, Oh, yeah. 4th year. So in other words, kulang tayo ng isang taon, no? Isang taon. Tama. So that's the challenge about the engineers from our country and international. So from then on, anong naging proseso hanggang naging member ka ng APEX? So ang proseso nun is two things. So you have to apply first as a member in training or engineer in training. And after that, and this is based on academic qualification, no? After that, once that you obtain your engineering training or member in training license, then you'll be eligible for the professional engineer's license.
So mahaba ang proseso niyan, and I'm gonna show you later yung process flow kung paano natin makukuha yung ating license. Interesting naman ang kwento ni Sir Harvey Oo. Ernest because sa Pilipinas, isa siyang Procter & Gamble salesman. Pagdating dito, naging welder siya. We're interested to hear about that, Harvey. Oo. Pakikwento naman. Pagdating ko sa Vancouver, according to my experience, I was in the marketing. So, atat ako na maging isang member ng sales company. So, I start myself as a merchandiser in a store. But sa hirap ng buhay, and then, bago tayo, and then, we want na makaangat agad. So, I talked to some guys, and I saw these guys from the construction. He's a happy guy. He was so blessed. So, Ibig sabihin ng happy, malaki sweldo. yun. Isa rin yun, ano? Oo. Ang ginawa ko, kinausap ko siya what is his trade and anong ginagawa niya. So, isa siyang welder. So, sinabi sa akin na he is a journeyman welder. And everybody can become a journeyman too. Sabi ko, wala akong experience. Sabi niya, you're gonna go to school. Yun ang sabi sa akin. So, sa awa ng Panginoon na binigyan ako ng opportunity yung mga newcomers na program, yun ang kukunin natin mga Pilipino. Ito yung programa na para sa atin. Pumunta ako doon and then meron sila programa na gusto nila paralin yung mga bagong immigrant according sa gusto nila. Yun ang naging daan ko na maging isang journeyman welder. Ang ibig mong sabihin, Harvey, sila ang gumastos para sa pag-aaral mo. Oo, sila gumastos. May programa sila na umattend ka ng mga ilang session, natuturuan ka nila kung ano ang gagawin mo, at saka ita-challenge mo yung mga gusto nila, lalo na sa mga test, English, saka yung math. Oh, Interesting. that's very interesting story for Sir Harvey. Hindi ko alam na mayroon pala mga available na ganon. Okay, yeah. So, para naman sa kaalaman ng mga televiewers natin sa Pinoy Channel, Sir Danny, tell us about more on APEX. So APEX stands for Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan. So this is a licensing body of this province. So every province may kanya-kanyang licensing body, no? Like Toronto, they have their PEO, Manitoba, APEC GM, and so on and so forth. So dito So sa yung Apex for Saskatchewan lang yun? Yes. This is only for Saskatchewan, and this is the mandate of APEX is similar to PRC, or the Professional Regulation Commission in the Philippines, that license every professional who will be who'd like to practice their career, no? Professions. So it is ang pagkakaiba lang nito with PRC is APEX is a non-government organization, a self-governing professional body which is mandated by the provincial government of Saskatchewan to regulate the practice of professionals, professional engineers, and geoscientists. Ang PRC naman ata sa Pilipinas is a government agency. Yes, talaga. yes. Actually. Harvey, ang naririnig ko, pag ako nakarinig ng journeyman, kiching, kagad ang narinig ko. Alam ko malalaki ang sweldo ng mga yan. Paki-explain nga, ano talaga yung ibig sabihin ng journeyman? Oh, itong journeyman, ito ang level ng excellence ng isang tao sa trade. Ito yung makukuha mo in apprenticeship pattern. Like, undergo ka ng apprenticeship, and then after ng 3 years sa welding, magkakaroon ka ng journeyman na mag-assist sa iyo, and then after that, you're gonna go to school for 2 months every year, in 3 years. And then, pagkatapos doon, you're gonna take the test, the actual test, which is the welding, and meron ka din kukunin yung written test, which is more challenging for us because yung mga terms, saka yung English, doon tayong hirapan na mga Pilipino. So, ibig mong sabihin, 3 years, nabanggit mo? 3 years. 3 years mong bubunuin bago ka maging journeyman? At saka may mga test, written, and practical. Actual. Yung 3 years, doon makukuha mo yung 2 months na schooling. Okay. Naka-con ka, naka-EI ka, saka yung kampanya mo, bibigyan ka din ng sahod habang nagtatrabaho. Just a percent of your income, like 50% of your salary. Because it's gonna be a benefited for them and for you. Oh, it's not too bad. Yeah, it is. It's just That is something new na hindi alam nung iba nating mga televiewers about being a journeyman, di ba? So for the benefits of our Pinoy channel televiewers here, Danny, paano ba maging member ng APEX, or ano yung mga proseso? Ernest, napakahaba ng proseso ng journey towards professional membership.
So there's two steps process, no? Ang una, nabanggit ko kanina, you have to obtain your engineer and training license. So itong EIT na tinatawag nila ay ito yung isa sa pinakamahirap na step before mabigyan ka ng designation as professional engineers, no? So ang ginagawa diyan at siguro makikita nyo sa screen mamaya, ang proseso ng application is very tedious. So kanina nabanggit ko, it started with your academic assessment, and once that the committee, which I belong, academic review committee, is satisfied that your academic history or academic qualification is sufficient or equivalent to the Canadian system, then you will be granted the engineering training license. Pero yung mga schools ba sa Pilipinas, would they qualify? Unfortunately, hindi. No? It's because, unang-una doon, may mga deficiency tayo na subjects comparison doon sa Canadian system. So, ang ginagawa dyan, and most of us, based on my experience sa academic review, nabibigyan tayo ng at least 3, 4, 5 deficiency that we need to comply. And one of the process that you will be required to go to the university to take those subjects. In addition to that, kung ikaw naman ay may 5 years of experience, and of course, some of them mayroong mga master's degree. In my case, ganun ang nangyari. I have more than 5 years of experience before I applied, and I have a master's degree in management engineering. So in that case, nabigyan ako ng option to undergo the interview process. But in most cases, pinababalik sa school. And yeah. Para sa mga kababayan natin Filipino ngayon, televiewers, paano ba ikaw mako-contact if they want to be a member ng APEX? So I have my cell number, 306-491-4628. So that's my cell number. Harvey, being a journeyman, ano yung naging pagbabago nun sa buhay mo at para sa pamilya mo? Being a journeyman, parang binless ka ng Panginoon na una, job security. Yung mga malalaking kumpanya tulad ng mining, saka yung mga production. Kayo na hinahanap. Saka, because the level of experience and competency, nasa iyo na. Mas mataas na. Na kaya mong gawin na without supervision, and they have a credibility and the skill that they need to do the job. Alam mo naman sa mining or sa dito, gusto nila yung taong na confident, and then yung tao na alam talaga kung anong gagawin. So, it's a challenge for us, and guys, it's a opportunity to us na kailangan i-grab tong mga programa ng gobyerno ng ganito na apprenticeship. Hanap lang tayo ng kumpanya na mag-apprentice sa atin, and then after a year na paghihirap or more than, then maging journeyman tayo. Siguro last question, Ernest, sa ating mga guests ngayon, anong masasabi nyo sa mga Pilipino na nalilinya yon, like doon sa mga engineer sa Pilipinas, o gusto maging engineer dito, or gusto ring maging journeyman, especially welding? Danny? So, ang doon, ang kailangan lang gawin nila ng mga aspiring engineers, make sure that ready yung mga requirement nyo, no? Just like, for example, yung mga document nyo from the school, yung mga certificate of employment and those kind of stuff, no? And in addition to that, kailangang masigasig, ano? Hindi po pwede yung medyo manyana habit, di ba? So, pero ang masasabi ko doon is talagang kailangang medyo matibay ang dibdib mo. Huwag kang mamimili ng trabaho for a start, no? So kung halimbawa may trabaho ka na, mag-start ka muna ng draftsman, sa mababa, although ang kanyang experience is 20 years, huwag kang mamimili, no? So start from the very bottom and go work up. your way up. Yeah. Harvey? Alam ko maraming magaling na welder na Pilipino. Marami ako kilala, marami ng experience. Pero maganda talaga magsimula sa umpisa, kung saan na matutunan mo yung basic, kung paano yung welding talaga na sinasabi nila, kung paano nangyayari sa bakal, kung ano nangyayari sa mga ginagawa mo. So, I challenge the Filipino na pumunta kayo ng apprentice board, doon kayo ipa-assess yung mga experience nyo and schooling, at doon nila, i-assess nila yun. Kung ma-approve kayo, there's 2 ways.
First is you can challenge the test if you are a experienced welder. Second is the apprenticeship which I take. Yun ang step by step and it is worth it. Isang paniniwala lang po sa Panginoon at gabay. Yun ang kailangan natin. Saka dedikasyon. Alam natin, kaya natin to. Thank you very much. Nakikita ko yung passion talaga. Maraming salamat again to Danny and to Harvey here. I'm sure marami na naman po kayo natutunan dito sa aming panel interview sa ating dalawang masasabi natin galing ng Filipino dito sa Saskatchewan. Tama, Kuya Gani? Yes, at hindi lang mga natutunan. Sana yung dalawang guest natin ay magsilbi ring inspirasyon sa mga kababayan natin para marating nila kung ano man ang narating ng mga guest natin sa araw na to. Yeah, I'm sure meron tayong mga kababayan dyan na, yung mga kararating lang. Yeah, mga engineers na, teka, sabi nila, paano ba kami maging member ng Apex o anong gagawin namin? Hindi namin alam ang gagawin. So, this is really a very, very interesting and informative topic para sa mga kababayan natin dyan na nanonood ngayon. It's kasi very overwhelming kasi pag bagong dating ka dito, ang dami mong dapat sikasuhin pag bagong dating ka sa, di ba? Bagong weather, maghanap ka ng bahay, pagbibili ka ng bahay, ng mga dapat gawin mo. Pero huwag natin kalilimutan yung mga dapat nating career para sulong natin ang ating career para mapa-improve natin ating sarili, ating pamilya, at syempre, lumaki rin ang sweldo natin, kumbaga. I totally agree with you, Kuya Gani. So sa pagbabalik po ng aming Pinoy Channel episode, tunghaya ng mga susunod naming panauhin na magbibigay na naman ng hashtag Galing ng Pilipino para sa ating mga kababayan dito sa Saskatoon. is Dado Banatao. I come from the north. My father was a farmer. I am an engineer. I grew up in a typical barrio in Cagayan Valley. Back then, there was no electricity, no telephones. I was taught math by moving bamboo sticks. There were no luxuries. Almost all of my classmates stopped going to school after 6th grade to help in the fields. But my father never asked me to help him. He wanted a better life for me. He made it clear his job was to keep food on the table. My job was to study. I went to high school far from my home. I felt inferior to the other students. They were from the city. I was the son of a farmer. While my friends played basketball, I studied. I fell in love with engineering. I wanted to build things. But when I graduated from Mapua, there were no design jobs for engineers in the Philippines. So, I moved to America. I applied for a master's in engineering at Stanford University. I was excited, but I was also so intimidated. Everyone seemed smarter than I was. So I studied twice as hard. I saw an opportunity to design better computer chips, and I started a company. That company failed. No one told me that I could do it. I had to tell myself that I could.
And so I tried it again. This time, we succeeded. My success is a direct result of my beginnings. It is the same will and determination that every Filipino possesses. Our country is one of the fastest growing economies in Asia. But over 30% of our people still live like I did growing up. But my life shows a different path is possible. It is why I started PhilDev. We imagine a Philippines where every school has internet, where deserving students are given scholarships so they never have to stop learning, where thousands of young Filipinos start companies that hire millions more. We know hardship. It's time we learn success. I am not so special, but I am determined. My story could be your story. As Filipinos, it must be our story. Magandang umaga mga kaibigan, welcome back sa Pinoy Channel. Special po ang episode natin ngayon dahil talagang namili tayo ng mga espesyal na tao at kababayan natin dito sa Saskatoon na talagang gumagawa ng pangalan dito sa Canada. Ang ating pong bisita sa araw na ito ay tubong Ilocos Norte. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Medical Technology sa University of Santo Tomas at pagkatapos po noon ay tinuloy niya ang kanyang pagiging doktor, Doctor of Medicine and Surgery sa parehong universidad. Siya po ay dumating dito sa Canada ng taong 2000 at nakuha niya ang kanyang lisensya noong 2008. Mga kaibigan, palagay ko po madalang ang Pilipino na hindi nakakilala sa kanya. Kasama po natin ngayon ang doktor ng bayan, si Dr. Glenn Daguio. Magandang araw sa iyo, Dr. Glenn. Magandang araw, Jeric. Magandang araw din sa ating mga manonood na Pinoy Channel at dito sa Saskatoon. Maraming salamat, Dr. Glenn, at naisingit mo kami sa iyong busy schedule. Wala naman, Jeric. Okay, sige, simulan na natin, Dr. Glenn. Maaari mo bang ikwento sa amin, Dr. Glenn, kung paano ka napunta dito sa Canada? Una, ang nanay ko ay napunta dito sa Canada bilang live-in caregiver noong 1995. So after a few years na earn niya yung permanent residency status niya, ang unti-unti niya kami, bawat pamilya, member ng pamilya kinuha dito. Okay. So, yeah, it's typical istorya nating mga immigrant dito sa Canada, no? Yes. So, utang na loob natin sa ating mga magulang makarating dito sa Canada. At ikaw ngayon ay isang kilalang doktor na dito sa Saskatoon, Dr. Glenn. Ano ba ang pagkakaiba ng medical practice dito sa Canada at sa Pilipinas? So, unang-una ang makuha natin dito sa Canada, ang medisina natin dito ay tinatawag nilang patient-centered medicine. So, ang ibig sabihin nun, kadalasan ang ginawang panggagamot sa ating mga pasyente ay yung napagkasunduan ng doktor at pasyente at kadalasan mas inuuna o binibigyan halaga kung ano yung kagustuhan ng pasyente. Okay. Sa Pilipinas, kadalasan yung model natin na ginagamit is yung tinatawag nilang paternalistic model kung saan ang mas sinusunod kung ano yung rekomendasyon ng doktor. Pangalawa, yung ating medisina dito mas evidence-based. So ibig sabihin, yung estilo ng panggagamot ay base sa ebidensya, yung mga bagong saliksik at hindi yung lumang-luma pa na nakaugalian lang. Kadalasan sa Pilipinas, yun ang kung ano yung kinamulatan mo nung nag-aaral ka ng medisina, madalas yun at yun din ang binibigay. Although ngayon nagsisimula na ngayon ang evidence-based medicine pero hindi pa kasimpalasak o talamak tulad dito sa Canada at Western country. Okay. Isa pa,
yung model natin about this primary care doctors or family medicine, bago ka pumunta sa espesyalista. So dito sa Canada, mas sanay tayo na ang unang contact natin pag nagkakaroon tayo ng mga sakit, yung primary doctor o yung family medicine na tinatawag. At kung kinakailangan, doon ka nire-refer sa mga espesyalista. Sa atin sa Pilipinas, hindi mo na kailangan dumaan doon sa isang primary doctor, pero pwede kang dumiretso ka agad sa espesyalista. Okay. So, yun nga yung medyo napansin ko pagkapunta ko dito sa Canada, Doc, ano? Hindi ka makapunta diretso sa isang, say for example, cardiologist. Kailangan dumaan ka muna sa family doctor. Ano mga advantages at disadvantages ng ganung sistema? Yeah. Unang-una, sa tingin ko, mas cost-effective in a way. Kasi kadalasan lahat naman ng mga karamdaman na meron tayo, mas na-address na or kaya nang i-manage ng family physician o tinatawag na family medicine doctor. Okay. Kung sakaling sa tingin ng family doctor, hindi kayang i-manage sa primary level, doon natin binibigay sa espesyalista. So, kung tutusin, sa bayad pa lang, mas mura or mas economical ang pagpapagamot sa family doctor or family medicine na tinatawag kaysa sa dumiretso ko sa espesyalista. Isang factor kaya, Dr. Jan, dahil since libre dito sa Canada ang pagpunta sa doktor, so is that a way na kung bakit kinokontrol nila, wag ka muna sa specialista because the government's paying more sa mga specialist kesa sa isang family doctor. Is that a factor? Isang posibleng dahilan yun. Sa tingin ko. Kaya lang, ang kuha naman is rational naman kuminsan na kadalasan na minamanage lang sa primary level kasi kadalasan simple lang naman na mga sakit natin meron. Okay. So, Doc, nung nagsisimula ka dito sa Canada, ano ba yung mga proseso ng isang immigrant para maging doktor dito sa Canada? So, kung gusto mong pumunta sa Canada at maging doktor, siguraduhin mo na yung eskwelahan kung saan ka nagtapos, siguraduhin mo na nakalista to sa listahan ng WHO, mga accredited medical school. And it can be found sa website ng WHO? Yes, it can be found there. Makikita rin doon sa Medical Council of Canada. Pangalawa, kailangan mo din meron kang English language proficiency na pwede mo makuha through IELTS or yung TOEFL na tinatawag. Okay. And bago ka makapag-proceed doon sa mga major exams ng Medical Council of Canada, kailangan mong ipasa muna yung evaluating exam na pwede mo rin kunin hindi lang dito sa Canada, pero pwede rin kunin sa ibang bansa tulad ng Hong Kong or let's say sa Middle East. And then after na ipasa mo yon, pwede kang pumunta dito sa Canada to pursue or proceed with yung Medical Council of Canada Step 1 or Part 1 and then through the Step 2. Okay. So, katulad ba yan, Doc, na di ba may mga cases na kailangan mo pang ipa-credit ang mga courses mo sa Pilipinas bago ka makakuha ng lisensya dito? Yes, yeah. Meron ding branch sa Medical Council of Canada kung saan ibibigay mo lahat yung diploma at saka yung mga previous trainings mo kung saan sila yung nagbe-verify. Okay. Ang isang option nung una, nung wala pa yung branch ng Medical Council of Canada, meron dati yung tinatawag nilang IQAS or International Qualification Assessment Standards na dati meron lang sa Alberta. Nagdaan din ako doon, but eventually na-transfer din yung credentialing ko with Medical Council of Canada branch. So would be, number one, you have to make sure yung eskwelahan mo ay accredited ng WHO. The second step is to pass that English exam. Ano ang kasunod na step after this? So, ang susunod, kapag nakuha mo na yung tatlong exam nun, so mabibigyan ka ng licensate ng Medical Council of Canada, pero hindi ibig sabihin nun na kaagad pwede kang mag-practice. Kumbaga, madadagdag lang yung pangalan mo sa Canadian Medical Register. So, ang susunod mong pupuntahan is kailangan magkaroon ka ng Canadian-based na residency training tulad ng family medicine or internal medicine. So, paano mag-apply nito? Unang-una puntahan mo yung Canadian Residency Matching Service. So, you can go again to their website and look at the requirements, which is the same yung una kong sinabi, yung mga examinations in particular at saka language requirement, and then mag-a-apply ka sa iba't ibang universidad dito sa Canada.
So tama ba yung pagkasabi sa pagkakarinig ko, Doktor, na hindi porket may lisensya ka na, pwede ka nang mag-practice. Di katulad sa Pilipinas, once you pass the board, pwede ka nang mag-establish ng clinic mo. Tama ka, Jeric. So, merong pagkakaiba yun. At saka ang pagpa-practice dito sa Canada is regulated by the provincial licensing body. So, hindi ibig sabihin na meron ka nun na pwede kang kung bigyan ka ng lisensya sa isang probinsya, pwede kang mag-practice sa buong Canada. So, iba-iba kasi iba yung klase ng gobyerno natin dito sa Canada. Itatanong din natin kay Dr. Daguio kung paano ang proseso ng pagkuha ng residency. Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Pinoy Channel. Welcome back sa Pinoy Channel at kasama pa rin po natin sa show si Dr. Glenn Daguio. Dr. Glenn, so napag-usapan natin kanina about fulfilling that residency requirement. Ano ba proseso ng pagkuha na yan at gaano to kahirap or kadali? So, unang-una, kung gusto mong makapasok sa residency, so dapat pasado ka muna sa examination ng Medical Council of Canada. Okay. Meron ka rin dapat pasadong marka dun sa English language proficiency. And then, ang gagawin mo ngayon, mag-a-apply ka ngayon doon sa Canadian Residency Matching Service kung anong espesyalisasyon ang gusto mong kukunin, tulad ng family medicine o internal medicine. Okay. So based on sa lahat ng proseso na yun, Doctor, ano yung pinakamahirap na naging challenge sa pagkuha mo ng license to practice bilang isang doktor? Ang pinakamahirap sa lahat, Jeric, yan yung pag-aantay kung kailan ka imbitahan ng universidad. So ibig sabihin ng doktor, nakapasa ka na sa lisensya mo, nakakuha ka ng lisensya at nasa registry ka na, pero hindi ka pa siguradong magiging doktor ka? Tama, Jeric. Yeah. So kailangan mo munang makapasok sa residency kasi ang requirement ng provincial licensing bodies to practice is dapat meron kang Canadian-based na residency training or previous training from an accredited country like the Commonwealth countries. At hindi lahat na nag-a-apply, nabibigyan kagad ng pagkakataon na magkaroon ng residency opportunity. Tama ba yun, Doc? Tama, yeah. Okay. So parang sa Pilipinas din, parang sa America, napaka-competitive ang pagpasok sa residency. So dahil limited lang yung spot, pero ang nag-a-apply, napakadami. Okay. So ano ginawa mo, Doc, para mapadali yung proseso ng pagkuha mo ng residency na yan? Hindi ko siguro masasabing mapadali, pero ang ginawa ko is siguro, kung sabihin ko sa salitang kwan is pinaganda ko ang aking credentials. So, unang-una, ang ginawa ko is kumuha ko ng continuing medical education sa university at isang ginawa ko din is kumuha ko ng kurso sa University of Toronto, yung tinatawag nilang Canadian Healthcare for the Internationally Educated Health Professional. And then, ang kwan ko din is nag-observership ako kung saan nagpupunta ako sa clinic ng doktor at as nag-observe kung paano sinasagawa ang paggagamot at kung paano sistema ng Canada. And ibig sabihin ng observership is nanonood ka lang pero hindi ka pwedeng humawak ng pasyente. Ang sumunod na ginawa ko dyan is yung tinatawag nilang preceptorship program na sinasagawa din ng University of Saskatchewan. So bali mag-a-apply ka nito sa College of Medicine. So yung sa akin, nakapasok ako sa cardiology at sa rheumatology. So I did this preceptorship for probably at least mga 2 years siguro. Okay, so dahil doon sa mga experience na yun, nakakuha ka ng residency kaagad? Yeah, nung una, Jeric, una kong application, wala akong nakuhang should I say residency invitations or residency interview. Okay. So that was prior to yung ginawa ko yung observership at saka yung preceptorship. Pero nung nakuha ko yung observership and preceptorship, that was the time na nagkaroon ako ng at least 8 na invitations coming from the different program directors here in Saskatchewan. Nagkasabay-sabay na. Yes. So iba talaga yung pinaghihirapan din talaga yung proseso. And I think with the kind of learning and training that you had, walang mawawala, di ba, Doctor? Napaganda mo ni resume mo, mas naging madali ang proseso para sa'yo. Tama ka, Jeric. So,
Ang kailangan talaga ng sipag, tiyaga, at saka yung sinasabi ko lagi sa lahat na nakakausap kong Pilipinong doktor is yung tibay ng loob. Kailangan mo maging matatag kasi kung hindi matatag ang loob mo, then mahirap. At importante na kapag pumunta ka rito sa Canada, dapat marunong ka mag-reinvent ng sarili mo. Very humble ka. You have that humility to reinvent yourself. Kung sakasakali man, hindi ka makapasok sa profesyong ginusto mo. Okay. Ako, maraming salamat Dr. Glenn Daguio sa mga words of wisdom ninyo. At yun ang pinaka-importante, Dr. Glenn. Kuminsan nakikita natin ang isang successful na tao na katulad ni Dr. Glenn na parang andali ng lahat, pero base sa sinabi niya sa atin, pinagpapaguran, pinaghihirapan. At bago po tayo magtapos ng ating episode na ito, ay hingan po natin ng huling message si Dr. Glenn Daguio, lalo na para doon sa mga kababayan natin na gustong maging doktor dito sa Canada. Yes, unang-una ang gusto kong sabihin sa lahat ang gustong mag-apply para sa profesyon nito, siguraduhin natin na gusto talaga natin ng profesyon. Kasi mahirap na mag-apply ka at in the end, hindi mo rin siya gusto. Pangalawa, lalong-lalo na pagpunta rito sa Canada, siguraduhin natin na yung pagpunta mo pa lang sa Canada, alam mo na kung paano yung environment dito, kung pagkuha ng mismong lisensya dahil hindi siya madali. Mahirap talaga kung tutuusin. So, kung sabi ko nga, ang pagkakuha ko ng lisensya suntok sa buwan. So, mahirap. So, ang lagi kong sinasabi, kailangan ng sipag at tiyaga. Determinado ka, and then yung tibay ng loob, dapat laging nandyan. At siguraduhin natin na kapag nag-a-apply ka na tuloy-tuloy ang pag-aaral. Importante yon sa pagdodoktor. And isipin natin din na kapag ginawa na natin yan lahat ng ating makakaya para maabot yung gusto nating profesyon, pero kung minsan hindi pa rin tayo naaakma or hindi pa rin nagiging successful, ang may papayo ko, we have to have the humility na kailangan nating na pwede nating i-reinvent ang ating sarili. Na kung hindi tayo pwedeng magdoktor, meron ding mga allied health professions na pwede nating pagkakitaan o related sa ating profesyon. Marami po sana tayong itatanong kay Dr. Glenn Daguio, pero nabusan na po tayo ng oras. At sana makasama natin siya sa masusunod pang mga episode. Maraming salamat sa iyo, Dr. Glenn. Walang anuman, Drake. Maraming salamat din sa inyo lahat. At dito po nagtatapos ang ating segment at magbabalik po ang Pinoy Channel. Welcome po muli. Likas po sa mga batang Pinoy ang nahihilig ngayon sa iba't ibang klaseng hobbies, lalong-lalo na sa paggamit ng mga digital gadgets. Ibahin niyo ang batang to na nasa tabi ko ngayon. Dahil sa kanya, simula pa lang ng siya 11 years old, hindi gadget ang trip niya, kundi ang magpaandar ng kanyang energy cart. Ngayong araw na to, tunghayan natin ang storya ng isa sa mga Pilipinong nag-shine dito sa Saskatoon. At dahil nag-shine siya, bata pa lang siya, nag-shine ang batang to. Welcome po natin sa set, si Tom Gabriel Estanislao. Hello, Tom! Opo. Musta ka naman? Ayos lang po. Parang naka-get up ka. Parang kagaling mo lang ba sa race? Hindi po. Hindi pa? Mamaya na? So, kwento mo naman sa amin, Tom. Bakit kart racing ang napili mong sport? Kasi usually, mga bata, gadget yan eh. Usually, di ba, online gaming. Ba't ikaw napili mo ay magmaneho ng isang energy cart o isang cart? Ay, bago ko po answerin yan, maraming salamat po sa Diyos tsaka po sa inyo sa pag-imbita nyo po sa akin dito sa show nyo po. Ay, napili ko po itong sport na ito dahil sa mga Formula 1 driver, nag-start po sila sa pag-go-kart din. Kaya po gusto ko mag-go-kart dahil gusto ko din maging Formula 1 driver. Mga tipo nila Schumacher, na? Tama ba Opo. yun? Wow, naks. Kwento mo naman sa amin kung paano ka nagsimula dito sa pag-go-kart mo, dito sa Saskatoon. Kasi syempre, at pagpunta natin dito, di ba, mamimili ka ng kung ano-anong gusto mong hobby, di ba? And napili mo go-kart. Paano ka nagsimula? Nagsimula po sa Pilipinas sa rental carts. Tsaka po, gustuhan ko po siya talaga. Pero meron pa pong mga kulang eh. Para sa akin, kulang po yung bilis. Tsaka kung saan
Tsaka kung wala akong masyadong mga taong nakakalaban doon. Kaya nung nakapunta kami dito sa Canada, tinanong ko po ang daddy ko kung meron pong kart racers dito. Tapos nakapag-start po kami makapag-kart racing. Oo, tapos may ine-enroll lang ka bang course niyan o may ine-enroll lang ka bang grupo? Saskatoon Kart Club po. Saskatoon. Member ka ngayon ng Saskatoon Kart Club. So bukod sa pagiging member ng Saskatoon Kart Club, Tom, ano pong mga preparation ang ginagawa mo para pagka, for example, meron kang competition or practice, ano mga ginagawa mo? Ano mga preparations? Kailangan niyo po mag-prepare ng physically and mentally para madali ka sa cornering, top speed. Okay. At ano naman ang mapapayo mo sa mga batang gusto kang gayahin? Siyempre, for sure, pag nakita nila to, makikita nila, wow, ang bata-bata pa, nag-go-kart na, di ba? Ano kayo mapagbibigay mo sa kanilang payo? Mapapayo ko lang po sa kanila, dapat po courageous, merong passion sa sport, tsaka patient. Tsaka kailangan po hard worker sa pag-race para bumilis ka pa po lalo. Okay. Talagang patience talaga din, kasi syempre kailangan mong aralin lahat, no? So ngayon, Tom, right now, anong mga naka-line up na activities para sa'yo dito sa Saskatoon? May mga naka-line up ka bang laban or competitions? Meron po, SAS series pa din po sa ngayon, yung SAS series po sa Regina at sa Saskatoon. Tapos po, meron pa din pong Saskatoon Kart Club races. Tapos meron po sasalihan sa Edmonton po yung malaking event po na pupuntahan namin. Rotax Max Challenge. Wow, hindi ka lang pala pang Saskatchewan, pang interprovincial pa pala dating mo. So, busy ka rin pala, no, sa mga ginagawa mong to. So, paano mo naman nababalanse yung pagiging busy mo sa pag-go-karting mo at sa pag-aaral? Kapag meron pong homework na dinadala ko po sa school, tinatapos ko na din po doon. Tapos po kapag di ko pa po natapos, dinadala ko na po sa kart track para tapusin doon. Tapos kapag may exam naman po, magre-review naman po ako doon para pagkatapos magpa-practice na lang po ako doon. At syempre, ando si Mami tsaka si Daddy, di ba? So, nasuportahan ka. So, ngayon naman, Tom, sabihin mo sa amin, kapag gusto ka naming makitang nagpa-practice, syempre, para maingganyo yung mga batang mapanood kung paano ang ginagawa mo, saan ka namin pwedeng makita or mahanap? Sa Martinsville Speedway po. Schedule po namin nakalagay po sa www.saskatoonkartracers.com. Tapos punta lang po kayo sa schedule doon. Makikita niyo po. Almost every Sunday po yung race namin. Every Sunday yung race. So, lagi ka palang nandun, every Sunday. Talagang busy tong batang to. Challenging ba ang pag-go-karting? Opo, madami po siyang kompetensya. Kaya po, ayun po yung isang mga nagustuhan ko po sa karting. Na-encourage ka lagi, no? Na maging better, mas mabilis, mas alerto, no? Opo. Yan. So maraming salamat Tom sa pagpasinaya mo sa aming program. Thank you very much. So, sabi nga po ni Tom kanina, kung gusto niyo pong mapanood si Tom sa kanyang activities, punta lamang kayo doon sa nabanggit niyang website kanina para makita po ang mga schedule ng mga practices nila. Maingganyo po, dalhin niyo po ang mga anak niyo doon para makita niyo naman po na meron palang kakaibang sport outside sa kanilang mga gadgets. So mamaya po, tunghayan naman po natin iba pang mga segments. Dito lang po yan sa Pinoy Channel. Welcome back mga ka-Pinoy Channel. Nandito po tayo ngayon sa South Kensington area. We're celebrating the Philippine Independence Day and hosted by Homes by Dream here. Kuya Joey, ano pa ang mga masasabi mo sa mga alternative nating housing market ngayon? Joey talaga. Oo. Okay. Well, isang mahalagang proseso sa paghahanap ng bahay ay pagpili kung ano ba talagang bahay ang nararapat sa'yo o ito ba'y sasakto sa mortgage na kung saan ka na-approve. Diba? Importante rin yon. At kaya nandito kami dalawa ngayon ni Ernest sa Homes by Dream para ipakita sa inyo ay ibang alternative options sa pagkuha ng bahay. Tara, pasok na tayo. Pasok tayo. Andito kami ngayon sa Homes by Dream, South Kensington location para makita at malaman ang iba't ibang housing options available para sa inyo. At ngayon po naman, kasama ko ngayon si Mr. Alan Aaron. He is the VP for Multi-Residential in Western Canada. Good morning, Mr. Alan. Good morning. Welcome, Ernesto. Thank you. Hi. Pleased to meet you.
So welcome to the sales center and decor center. Okay. What I'd like to do is take a little bit of time today, welcome you both here today and some of your family that you brought with us today, and we want to share with you and give you some knowledge about Dream and who we are and what we do and how we can help you in the Filipino family. Okay, guys, let me share with you who Dream are. Formerly Homes by Dundee is now Homes by Dream. We have a great passion and great vision, and what we want to do is display and build better communities in Saskatoon, Regina, and Alberta. So here's a little bit of knowledge about Dream. We're 10,000 people a year moving into our communities. We produce enough renewable power for 60,000 homes per year. There's 125,000 people working in our Canadian offices and REITs. We have 125,000 people working in our European offices and REITs. And together, we're 1,000 people working together. Oh, wow. One of the Saskatoon's newest communities. It's 171 acres in South Kensington. Total 374 acres in total. And what Dream does is we offer you single-family homes. You can see all the foot plans, models, etc. We offer you 2- and 3-story townhomes. And of course, our latest project, our new condominium project. Okay? And I heard that the modern condos produced by Homes by Dream are really affordable for the Filipino families, right? Or, well, they're very affordable. We dwell on quality, and we want to provide you a great product for a first-time home buyer or second-time home buyer, and for any purchaser being Filipino community or any culture. And as you come in from 22nd Street, there's proposed retail to go here and here, and this will all be built out over the next 1 to 2 years. And our condominium projects are right here, building 1 and building 2. And over here we have the towns that we just showed you over there, and these are almost ready to move in. Ready to move in, yeah. Yes. Oh, sometime this year or anytime between now and the end of the year. Wow. On the townhomes, we have the standard packages. And if you don't like the standard packages, we have sales consultants here that will work with you to mix and match, change the flooring, change the cabinetry, change the carpet. So you can do a one-shop stop here, so you don't have to drive around the city, going to different suppliers or trades to select. Right now, Ernesto and Joey, you're standing in a standard kitchen package that we are putting in our condos. And how we differentiate ourselves from our competitors are, we don't offer you 30-inch cabinets, we're offering you the 40-inch cabinets as a standard. Along with that, we offer granite and quartz, and we offer an upgrade appliance package with an ice and water maker. So we want to give those packages as a standard package to any home buyer or condominium. Ernesto and Joey. Yes. So what we believe in is home is where your heart is, and this is the type of development we're building in South Kensington. I'd like to take the sign. It was a pleasure to meet you today. Well, thank you so much, Alan, for gracing us today. Thank you. At nakaka-proud isipin na marami pala tayong mga kababayan dito mismo sa Saskatoon na nagpapatunay ng talino at talento ng mga Pilipino. Oo nga, at hindi na rin napagtataka na sa masusunod na henerasyon, mas marami pang Pilipino talaga nag-excel sa iba't ibang parte ng mundo, hindi lang dito sa Canada. And speaking of excellence, eto magiging proud kayo sa batang ito. Itong batang ito is both the pride of Canada and the Philippines, because dito siya sinilang at dito siya lumaki, pero ngayon ay sumisikat sa Pilipinas, at hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Wow. Ito si Darren Espanto. Yes. You know what? Hindi lang yan ang mas good news, Kuya Gani. Kasama rin niya mag-perform ang Prince of R&B na si JR. Ay naku, excited na ako dyan, no? Sobra, syempre. And guys, I'm so excited. Gusto ko i-share ang excitement ko sa inyong lahat. And please watch, and inviting you to watch Darren and with the Prince of R&B, JR, performing live here in Saskatoon. Ngayong July 3 na po yan sa TCU, Saskatoon. And if you would like for ticket inquiries, please access www.filipinobusinessclub.com or dawagan nyo yung mga number na nasa screen. Yun. Wow, galing. Yun. Tawag na ha, tawag. Okay. Online din. Online. Pwede. And of course, maraming salamat po sa mga kababayan natin na nanonood na naman ng Pinoy Channel. It's really
proud kami mga Pilipino na nandito na isa kami sa mga alam niyo mga Pilipino na gumagawa nito para magbigay ng impormasyon sa mga tao na nandito sa Saskatoon. Right? Sa ng ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa Pinoy Channel. Sana marami po kayong natutunan. And as always, if you have any questions or concerns or kung may mga suggestions man kayo na pwede nyo pong i-message sa amin, and you can also like our Facebook page, Pinoy Channel, and also visit our website, yung sinabi nga ni Gani, businessclub.com. Right. Maraming pong salamat sa inyo lahat mga kabayan. Ako po si Joey. Ako si Gani. Ako po si Ernest. At ako naman po si Dex. At ako naman po si Jeric, and this has been your Pinoy